Jowa na sana. Ang problema, napurnada pa. Aba, yan po ay matapos na bawiin ni alias Agatha ang matamis niyang oo sa makakausap natin na si Elmar. Paano ba naman ho kasi ito makakausap natin mga kapatid na si Elmar ay gustong humirit dito kay Agatha na magiging girlfriend niya na sana. Okay lang naman ho ang humirit. Ang problema, ano ba yung inihihirit? Ito po ang hinirit niya. Humihingi siya ng underwear o panty kay Agatha. Ang depensa kasi ni Elmar, gusto raw kasi nito na magkaroon ng remembrance mula sa kanyang jowa dahil sa Maynila na raw magtatrabaho itong si alias Agatha. Kaya naman ho sa galit nitong si Agatha ay sinabihan pa niyang mesa manyakis itong si Elmar. Kaya si Elmar yung magtatrabaho sa Maynila pala. Ayan, siya pala yung lalayo daw. Okay? At itong si Agatha ay maiiwan sa Cavite. Hindi na natin sasabihin kung saan sa Cavite. Basta malayo ho. Hindi ho dyan sa Bacoor. Malapit lang ang Bacoor dito sa Maynila. Ayan. Si Elmar ang pupunta dito sa Maynila. Humirit ng panty. Kausapin natin si Elmar. Elmar, magandang tanghali sa'yo pare. Yes, magandang tanghali din Kuya Poy. Nasaan ka na ba ngayon? Nandito ka na ba sa Maynila at nagtatrabaho? Opo, dito po sa Maynila ngayon. Saan dito sa Maynila? Mahirap sabihin Kuya Poy. Wag na lang. Okay, sige. Kailan ba nangyari ito na humirit ka ng underwear dito kay Agatha? Siguro nakaraang linggo, mga last week lang Kuya Poy. Last week lang. So last week ka lang rin nasa Cavite at pumarini na sa Maynila para magtrabaho. Sandali, bakit naman underwear ang hihingin mo doon sana sa bago mong magiging girlfriend? Unang-una, meron na ba nangyari sa inyo nitong si Agatha? Wala pa naman. Wala pa naman. Ano bang paniwala mo? Bakit ka hihingi ng ganong klase ng remembrance? Pwede naman yung ibang bagay. Bakit naman underwear pa yung naisip mo? Tingin ko kasi, Kuya Poy, yun yung pinaka personal, siguro masasabi kong kanya talaga yung bagay na yun. Pero, syempre, gaano mo katagal niligawan itong si Agatha? Tagal din, Kuya Poy. Seryoso ka ba dito kay Agatha o meron ka lang pagnanasa sa kanya, Elmar? Basta sa akin, Kuya Poy, seryoso naman ako. Seryoso ako na ligawan siya, makasama siya. Minahal ko naman, Kuya Poy. Minahal mo naman. Oo nga, nandun na tayo. Pero kasi, yung hinihingi mo sa kanya, hindi mo ba yan pinroseso muna ng maigi bago mo inihirit sa kanya? At medyo kinulit mo ba nung humihingi ka ng underwear niya? Because it's offensive. Kahit ako naman ay lalaki, hingan ako ng isang babae ng underwear, siguro sa una matatawa ako. Sandali lang, alam ko gusto mo ko halimbawa, pero hingi ka ng underwear ko. Bakit? Matatawa ako, pero kapag ikinulit mo na sa akin, teka, magagalit na ako sa'yo. Ano bang kailangan mo sa underwear ko? Ikaw ba, naging ganun ka? Naging makulit ka? Siguro Kuya Poy, nadala lang ng siguro nabugsulan damdamin o nabigla lang siguro ako, Kuya Poy, yun talaga naisip ko. Elmar, alam mo, paano yung pagkakasabi mo sa kanya? Yung conversation, naalala mo pa ba nung humihirit ka na baka pwedeng magkaroon ako o bigyan mo ko ng underwear? Paano mo inihirit sa kanya yan? Well, sinimulan ko lang naman kasi, Kuya Poy, ng parang joke lang naman nung umpisa. And then, so natawa siya. Dahil joke lang nung umpisa. Pero siguro
siguro deep inside, gusto ko rin naman talaga yung may personal na gamit niya na madadala ko dito sa Maynila. Mm-hmm. So, kung personal na gamit. Wala na akong maisip na pamalit eh. Noong una, talagang dinaan ko lang naman sa biro eh. Pero, seryoso ako sa part na gusto ko talaga na may personal na gamit niya talaga. Okay. Sige, ganito. Saan mo nakuha yung idea na ganyan? Meron ka bang kaibigan? Meron ka bang kamag-anak na nagbigay sa'yo ng ideya na yan, Elmar? Na kumuha ka ng something really personal, like undergarments ng karelasyon mo para to serve as a remembrance kung sakaling lalayo ka? Nakuha mo lang tong idea na to? O napanood mo? Saan mo ba nakuha yan? Siguro, matagal ko na rin siyang practice, Kuya Poy. Kahit nung high school ako, humihingi talaga ako ng mga personal na gamit ng mga kaibigan ko. Ano yung mga hinihingi mo? Mga gumraduate kami. Yun, dati mga picture lang, gano'n. Or kung mga mga simple lang siguro. Kung saan ko siya naalala, siguro movie ticket, ganyan, o ballpen. Okay. Ayun, pero nag-umpisa sa mga ganun. At kailan nung lumala na na parang hindi na rin tama? Ikaw ba sa pakiramdam mo, normal ba itong hiningi mo kay Agatha, kay alias Agatha? Hindi, di ba? Because I don't think alam ko na sa tingin mo rin hindi normal yung hihingin mo sa kanya. At unang-una, anong panty ba yung hinihingi mo? Yung gamit ba o yung malinis? Kung ano lang naman yung kusa niya ibibigay, Kuya Poy. Wala naman akong doon. Gusto ko lang naman personal na gamit niya lang. Basta lang maalala ko siya kasi syempre pagluluwas ka dito sa Maynila. At marami kang makikita, marami kang makakasama mga tao. I just want something na kung saan maaalala ko talaga siya. Maaalala ko siya every time. Oo, pero anong gagawin mo doon? Anong gagawin mo ron? Itatabi mo ba sa higaan mo? O titignan-tignan mo lang? Aamuy-amuyin mo? And I must tell you, Elmar, kailangan mo ng tulong kapag ganyan ang inuugali mo sa makakarelasyon mo. O kasi sayang eh. Sayang, sasagutin ka na sana niya, hindi mo pa nga girlfriend eh. At kahit pa nga girlfriend mo, magdadalawang isip dyan sa request na ganyan. Kasi nga, it's too personal. Yung undergarments na sinusuot nila, hindi sa nakakahiya, hindi sa but it's weird. It's really weird. Don't you find it weird, Elmar? Elmar? Ang akin lang, Kuya Poy, basta something lang talaga na nagpapaalala sa akin sa kanya. Yun lang naman talaga hahabol ko. Okay. So kung hindi pala yung underwear ang ibibigay sa'yo, ano pa? Nagbigay ka ba ng option man lang sa kanya? Ha, Elmar? Yun lang talaga kasi naisip ko, Kuya Poy. Talagang... yun lang talaga? Wala kang ibang option? Gusto ko yung... Kunyari, paborito niyang panyo. As in yung 5 sentences ko kasi magagamit ko talaga mula sa amoy, sa tingin, sa sensation na kasama ko talaga siya kahit parang katabi ko siya ganun. Okay, Elmar, eto lang have you been sexually abused? Yun totoo lang. Elmar, may karanasan ka ba na ikaw ay napagsamantalahan nung kabataan mo? Hindi naman. Wala naman, Kuya. Hindi naman? Okay. Hindi. Tinanong ko lang naman yan at kung sakasakali hindi naman din natin pag-uusapan. Kasi, I will not accuse you of being sick in the head, Elmar. It's just that hindi natural para sa isang tao na humingi ng ganitong ka-personal na bagay mula sa kanyang mga kakilala, mula sa kanyang mga kaibigan. Out of respect. Okay? Ikaw ba ay magbibigay din ng ganito mga personal na bagay sa kung sino man na basta hihingi sa'yo, Elmar? Gagawin mo ba yon?
Sa sa akin, Kuya Poy, walang kaso yun kahit siguro sabihin mo, talagang lunchbox yan, bag, o pabango, o yan. Basta ang naalala ko lang talaga, ang gusto ko lang talaga, something personal. I mean, kahit ako mismo magbigay, Kuya Poy, wala rin sa akin yun kung Elmar. Kahit nga sarili kong brief, kung hingin sa akin, ibibigay ko rin Basta, special sa akin yung tao na yun. Handa akong bigay kahit ibibigay ko sa kanya. Okay, sige nga. Kaya nga tinatanong ko kanina nasanay ka na humihingi ka ng remembrance sa mga kaibigan mo noon, pero ba't naman dumating tayo sa underwear? Because it's too personal, and sabihin ko na sa'yo Elmar, it's too disrespectful from someone na hindi mo naman din karelasyon. Oo, at sabi ko nga sa'yo, kahit pa karelasyon mo, magbibit-bit ka ng underwear niya para lang to remember her by, to remember him by, kapag ka malayo ka sa kanya, hindi gawain niya ng nasa matinong kaisipan. Alam mo pare, mas maganda na ikaw ay kumausap ng isang professional, kasi hindi tama yung ganyan. Baka naman ikaw ay mauwi pa doon sa papaano yan kapag ikaw lang ang, kumbaga, one way ang pagkagusto mo sa isang tao. Kung gusto mo man siya maging kaibigan, gusto mo lang siyang kakilala, meron siyang gamit na nandyan, baka lumabas niyan, maging klepto ka pa. Maakusahan ka pang klepto dahil gamit niya to. Ganyan. Saan mo nilalagay yung mga gamit na nakukolekta mo? May sarili akong drawer, Kuya Poy. At nilalagay mo pa ng pangalan yun? Hindi naman. Alam ko yung gamit kung kanino yun kung di akin yun, alam ko yung kanino yun. Oo, kahit sa mga kaibigan mo. Pero mag-ingat ka because I think you have to you have to visit and seek for professional help. Elmar? No offense, pare. Kasi hindi normal na ganyan na nalilibang ka na kumukuha ng remembrance at ito makakarelasyon mo nga sana underwear ang na-request mo sa kanya. Hindi tama. Papaano kung may kapatid ka bang babae, Elmar? Wala, Kuya Poy, wala. Ayan. Ano bang mga ikaw ba ay nanonood ng mga adult material? Mga adult movies? I think normal naman sa lalaki yun, Kuya Poy. Minsan nakakanood naman talaga. Normal na nakakapanood, pero kapag regular ka na at ginagawa mo na rin as katotohanan, yung mga fantasy na napapanood mo, yun ang hindi normal. Kapag ang realisasyon mo ay naapektuhan na nung pantasya na pinanonood mo, Elmar, at isa yon sa mga duda ko na dahilan kung bakit nagkakaganto ka. Yung sa mga pinanonood mo. 'Di ba? Parang ang sarap na sila may inaamoy-amoy na hawak-hawakan ng mga underwear, ganyan, or what have you. Kung ano man yung trip mo. Siguro doon ka na trigger, tigilan mo 'yan, Elmar. You should be able to help yourself. Ilayo mo yung sarili mo. Sabi mo nga, nandito ka na sa Maynila ngayon para magtrabaho. Siguro kailangan mo pa sa mga oras na bakante mo, ano ba ang ginagawa mo? Bukod sa pagtatrabaho at sa pagpapahinga, nanonood ka ng ganon? Wala rin naman kasi yung gagawin, Kuya Poy, nakahiga lang ako. Ayun nga. Dala ko lang yung cellphone ko. Siyempre, ayoko naman lokohin yung yung jowa ko, siyempre. Kaya gusto ko sana yung may bagay ako na sasabi ko, maalala ko pa rin siya, mahal ko pa rin siya. Ayoko na baling ko rin yung tingin ko sa iba. Okay, nandun na tayo, no? Pero sabi ko nga, mas maganda na meron kang gawin na produktibo sa maghapon mo. Kung sa tingin mo nakahiga ka na lang dyan, maraming pwedeng gawin. Mag-exercise ka. Sabi mo, mainit ang panahon. Ano bang ginagawa natin pagka nag-exercise? Di ba, magpapawis? Doon mo ilagay yung energy mo. O kaya mag-advance ka ng trabaho kung pwede naman. Para pagkabalik mo sa normal working hours ay medyo mas gagaan yung
trabaho mo. Hindi yung pinanonood mo yung mga bagay na akala mo, napapaniwala ka na totoo yun pero hindi, 'di ba? Kailan ba na sinabi ko na they are actors, yung mga napapanood mo sa porno. Binabayaran sila to do it, pinaghahandaan nila yon to do it, fake lang yung kanilang pleasure na ipinapakita sa harap ng camera. Hindi totoo yon. Yung pleasure na nakikita mo roon, hindi iyan nangyayari sa totoong buhay, lalo na kung ganun kagrabe. Elmar, kaya limitahan mo yung sarili mo sa sa panonood ng mga bagay na pinanonood mo. Please. Kasi bumababa na yung tingin mo sa respeto sa isang karelasyon. That's the bottom line I'm trying to say here. 'Di ba? Na biruin mo, jowa mo na sana pero hindi pa man hiningan mo ng underwear, nasa naman yung respeto doon? O hindi normal yan? O ano ang nagdulot niyan? Tinanong kita kanina, ikaw ba, have you been sexually abused before? Kaya ka ganyan, kaya nga baka hindi ako ang dapat mong kausapin, pero hindi, yung pagkahilig mo pala sa mga palabas na pornographic materials, yun yung dapat nating pigilan. You should be able to help yourself, Elmar. Kaya mo ba yon? Kasi maapektuhan yan yung relationship mo sa ibang tao at lalo na sa sarili mo. Ikaw naniniwala ka na totoo yung mga napapanood mo. Well, in fact, pantasya lang yun, mga actors yun, pelikula yun. Willing ka ba na ayusin ang relationship mo para sa sarili mo, Elmar? Maganda naman yung suggestion mo, Kuya Poy. Kaya lang, siyempre, ilang oras lang yung window time ko, ilang oras lang magpapahinga. I mean, gusto ko rin naman gumawa ng ibang bagay, pero ang hirap kasi, yung isang oras ka lang, 30 minutes, 1 hour. Di ipahinga. Papahinga. Yun, ipahinga. Kaysa manood ka ng hindi maganda. Pero siyempre, pag aktibo pa yung isip mo, Kuya Poy, di ba? Gusto mong manood ka ng iba, mga documentaries. Gusto mo na ma-entertain yung sarili mo. May data naman ako, Kuya Poy, kaya okay. Siyempre, nanginayang din ako. Gumagastos din ako sa cellphone ko. Sige. Pero ito nga ang sinasabi ko sa iyo, no? Marami ka rin namang ibang mapapanood, yung magiging productive. Pwede ka rin naman manood ng mga ibang klase ng entertainment, katulad ng programang Heart to Heart, katulad ng The Dr. Love Radio Show, katulad ng pagiging updated sa mga balita mo, manood ka ng Frontline. Ilang oras yun, ilang minuto yun. At least well-informed ka sa katotohanan ng mga nangyayari sa paligid mo kaysa sa nanonood ka ng porno. Diba? What do you think, Elmar? Diba? Ako hindi ako naghihintay ng final answer from you. Para sa akin, nai-offer na rin ng ating mga kapatid ang kanilang mga komento, no? Kung babalikan mo lang sa comment section natin, napakaingay ng comment section natin. Maraming salamat po sa inyo. Pero Elmar, subukan mong basahin, subukan mong gawin ang mga suggestions din ng iba pa nating mga kapatid na nanonood sa atin at nakikinig ngayon. Okay, Elmar? Sige, Kuya Poy. Iyon. Sige. I'll try my best. Yeah, you try your best na gamitin sa mas produktibo ang oras mo.